Abot tenga ang ngiti ni Vicente dahil dinumog na naman ng mga mamamayan ng pinakakapitolyo ng isang probinsya ang kanyang peryahan. Pagkat nalalapit ang kapistahan ng poon sa probinsyang iyon, kaya naroroon ang grupo ni Mang Vicente upang maipagpatuloy ang operasyon ng kanyang peryahan. Bawat segundo ang lumilipas ng gabing iyon ay patuloy ang pasok ng pera dahil sa iba't ibang uri ng sugal katulad ng bingo, karera ng daga at palaging dinunumog ng mananaya ang color game. Meron ding mga rides na kinagigiliwan ng mga kabataan katulad ng Ferris wheel, carousel at caterpillar rides. Pero ang pinipilihan ng mga kalalakihan na palaging inaabangan, walang iba kundi si Isabela na ubod ng gandang babae dahil sa pagiging mestiza at maputi at mahubog din ang balangkinitang katawan nito. Lalo pa ang ikiluwa ng mata ng kalalakihang nanonood, walang iba kundi sa kanyang swimsuit attire na makikita ang matambok na dibdib ng dalaga. Walang tigil ang palakpakan, lalo na kung mag-uumpisa na ang magpamalas ang dalaga ng kanyang mga acrobat performance sa pamamagitan ng dalawang magkatabing kurtinang mahaba at matibay ang pagkakakabit nito sa mataas na kisame ng entablado. At naroroong makikita din ang isang taong merong suot na kakatwang damit na kung tawagin nila ay si Ilyong Payaso. Natahimik lang itong nakatayo sa gilid ng pinto na siyang taga-kolekta ng mga bayad ng manonood. Sa tuwing matatapos na magtanghal ang dalaga, na halos mapuno ang hawak niyang timba pagkat dito nilalagay ang perang bayad sa panonood nila kay Isabela. Nang matapos siyang mangolekta ay agad itong ididiretso ni Ilyong sa opisina ni Vicente na siyang karelasyon ng dalaga na nakita pa nitong aktong nakakandong sa mga hita ni Vicente at abalang-abala sa paghalik kay Isabela sa iba't ibang parte ng katawan nito na nakatungo lang si Ilyong habang nilalapag ang timba sa lamesa ni Vicente dahil natatakot kasi siya sa amo niyang ito baka pag-initan na naman at mapagbuhatan muli ng kamay. Ito ang kanyang kapalaran simula nang iwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ni Vicente. Ang paalam ay may aasikasuhin lang daw ito, ngunit hindi na muling nagpakita pa at doon na ang simula ng kalbaryo ni Ilyong. Sa mura nitong edad na 12 anyos, dito siya nagmistulang maging alipin. Kapalit ng kanyang kakainin ay ang pagiging tauhan sa peryahang iyon. At kung ano-ano ang trabaho ang pinagagawa kay Ilyong na kanyang sinusunod dahil sa oras na siya itatanggi, mata lang niya ang walang latay. Pagkat masyadong istrikto si Vicente, pati na rin ang dalawang tauhan nito na sina Edward at Arvin. Napawang mga halang ang bituka. Natuwang-tuwa pa sila at naghahalakakan sa tuwing bubugbugin ni Vicente si Ilyong nang dahil lang sa konti nitong pagkakamali. Kahit na ito ay makita ng ibang tauhan ng peryahang iyon, ay tikom lang ang mga bibig ng mga ito sa nakikitang pagmamalupit ni Vicente. Dahil sa negosyo nito na marami siyang mga kakilalang maimpluwensyang tao. Kaya malakas ang loob nito na gumawa ng ganitong di makataong pagmamaltrato. Dahil nababahagian niya ang mga ito sa kinikita ng peryahan upang maprotektahan at hindi mapag-initan ng mga otoridad. Dahil may kasamang sugal ang makikita sa kanyang peryahan na magsagawa si Vicente sa ginagawang pabubugbog kay Ilyong ay bulagta itong iniwan niya na nakahandusay sa lupa habang naghahalakhakan kasama ang dalawa nitong tauhan. At dito na magpukusa ang mga nahabag niyang mga kasamahan na pagtutulungan siyang buhatin sa kanyang kubol at malapatan ng paunang lunas na rin ang mga natamo niyang pasa sa kanyang muka at payat na katawan. Dahil kakarampot lang ang nakukuha niyang pagkaing rasyon at kontrolado ito ni Edward,
Ang hindi alam ni Vicente ay may kinikita ito sa pondong nakukuha niya na pambili ng pagkain ng mga tauhan ng peryahan. Nang maiga si Ilyong sa papag nitong gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pagkalabas ng mga bumuhat sa kanya, ay dito na siya hahagulgol ng iyak. Pagkat di maiwasan nito na sariwain ang mga sandaling kapiling niya at kasama ang kanyang ina, na kung hindi lang sana siya iniwan nito sa mura niyang edad na 12 anyos, na ngayon ay magbe-25 na siya. Hindi sana malalasap ang malaimpyernong buhay sa kamay ni Vicente at nakapagtapos na rin sana siya ng pag-aaral. Tama na yung pagyak mo, Ilyong. Ito, may dala akong pantapal dyan sa mga pasamo at makakain na rin. Nauto ko kasi yung kusinera nating masungit. Ang wika ng kaibigan niya si Dags, na isang unano, nakasama ni Ilyong bilang isang payaso rin sa peryahang iyon. At ito ang laging sumasaklolo sa tuwing ganun ang mangyayari sa kanya, na pinaplano sana nilang tumakas. Pero kinakandado naman ang kanilang kubol sa tuwing nasa loob na sila upang makapagpahinga na. Dahil natatapos ang operasyon ng peryahan tuwing 2:00 ng madaling araw, at si Arvin ang nakatokang magbantay sa mga tauhan, na laking malas kung may mahuhuling tatakas na tauhan. Kaya di magawa ng mga ito ang magreklamo sa liit ng pinapasahod sa kanila at hindi pa sakto sa araw ng pinag-usapan kung kailan sila pa sasahurin at atrasado pa kung ipamahagi ito ni Vicente. Dahil sa mga pambubugbog na inaabot ni Ilyong, nagkaroon ito ng matinding trauma na nakaapekto sa kanyang pagsasalta, na lagi na lang itong tahimik at tanging pagtango lang ang tugon nito sa tuwing may tatanong sa kanya at kakausapin. Kabaliktaran siya ng kanyang kaibigan na si Dags, na di maubusan ng kwento sa tuwing dadayo ito sa kubol ni Ilyong. Isang partikular na madaling araw, nang matapos mag-operate ng peryahan, ay humahangos na patungo si Dags sa kubol ni Ilyong. Pagkapasok nito ay agad niyang sinabihan si Ilyong na tumakas na, dahil siya ang pinagbibintangan ni Vicente na nagnakaw ng pera sa pinagtataguan nito. Kaya pagkatalon ni Ilyong sa bintana, saktong pagpasok ng grupo ni Vicente na may dala silang kanya-kanyang baril. Kaya nagmamadaling tumakbo si Ilyong pupunta sa madilim ng kakahuyan. Habang binabaybay niya ito ay biglang nakarinig siya ng isang putok ng baril. Napahiwatig sa kanya na dinamay ang kaysa niyang kaibigan na si Dags dahil sa galit ni Vicente. At walang awang pinaputukan agad ito sa kanyang sentido, kaya napaluhan na lang si Ilyong habang papalayo. Walang lingon likod siyang tumatakbo nang biglang isang putok ang muling umalingaw-ngaw na agad niyang ikinatumba. Dahil tinamaan pala siya ni Edward sa kanyang bandang likuran, na isa sa umahabol kay Ilyong, at kasama si Arvin nang walang ano-ano'y akmang lalapitan ng dalawa ang walang malay na katawan ni Ilyong upang makumpirma kung patay na nga ba ito. Isang malakas na pagpagaspas ng pakpak ang kanilang narinig. Galing ito sa parting itas nila na nagbigay ng takot kala Edward at Arvin. Kasama na rin sa paghuning kanilang naririnig na tila galit na galit ito at paikot-ikot lang na lumilipad sa ere. Sa pagtingala ng dalawa, dito na bumungad sa kanila ang isang malaking itim na ibon na nagbabagang mga mata nito, at ito'y bumulusok ng lipad pababa na akmang aatakin sila. Kaya sinubukan ng dalawa na barilin ito, ngunit mabilis na ilaga ng ibon ang mga bala. Kaya napilitan ng dalawang tumakbo papalayo dahil alam ng mga ito na hindi ordinaryong ibon ang aatake sa kanila. Nang balikan nila kinaumagahan kung nasaan ang bangkay ni Ilyong, nakasama si Vicente upang hanapin ang katawan, ngunit hindi na nila ito nasumpungan. At ganoon na lang ang kanilang pagtataka
At namungkahin na lang ni Edward at Arvin kay Vicente na baka kinain na iyon ng malaking ibong umatake sa kanila kagabi. Bagay na hindi pinaniwalaan ni Vicente at doon na rin inilibing ang bangkay ng katawan ng kawawang si Dags na nadamay dahil sa maling bintang ni Vicente kay Ilyong. Naplinano pala ito ng mga tunay na nagnakaw. Walang iba kundi si Isabela at Edward. Pagkat may lihim silang relasyon na hindi sinasadyang makita ang kanilang mainit na pagniniig ni Ilyong. Nangyari ito sa bodega na dito nakatambak ang mga bagay na kung ano-anong ginagamit nila sa peryahan na napalunok na lang si Ilyong at nagmamadaling lumabas dahil baka masaktan siya ni Edward. Mula nun, dahil sa takot ni Isabela na kumalat ang natuklasan ni Ilyong at makarating kay Vicente. Kaya ito ang naging plano ni Edward. Sa sobrang kasamaan nito ay kailangan pang merong magbuwis ng buhay. Makalipas ang 2 linggo, saktong katatapos ng kapistahan ng Poon sa probinsyang iyon. Abala sa pagbibilang sila Vicente sa kinita ng peryahan ng madaling araw kasama ang 2 nitong tauhan. At ayun na rin ang huling gabi nila na mag-ooperate sa probinsyang iyon. Pagkat kinabukasan ay tutungo na naman sila sa parte ng norte, kung saan maraming magaganap na kapistahan sa probinsya. Habang si Isabela naman ay nasa banyo upang maligo. Dahil ito naman ang aasikasuhin ni Vicente kapag matapos na sila magkwenta kung magkano ang kinita ng peryahan. Siguraduhin mo Edward na hindi makakalimutan ang parte ni Mayor. Baka hindi na tayo makaulit bumalik dito. Ang wika ni Vicente nang pagkalagok nito sa hawak na basong may alak. Biglang nakaramdam sila ng pagkamaalinsangan sa loob ng kanilang kubol. Na siyang kwarto at opisina ni Vicente na nakamoy din sila ng tila malansa na nabubulok. Nang biglang may bumagsak sa bumungan na kanilang ikinagulat at naulit pa yun ng makailang beses. Ramdam nila Vicente na may kung ano sa bubungan dahil naririnig nila na hindi lang iisa ang naroroon, kundi marami sila. Na persahang tinutungkab ang yero, kaya nilukuban sila ng takot at hindi nila makuhang sigawan kung ano ang nasa bubungan. At walang ano-ano'y bigla ang paghiyaw ni Isabela habang ito ay nasa banyo dahil nasa labas lang ito ng kubol ni Vicente ang kinapwestuhan. Akmang pupuntahan na siya ni Edward at Arvin upang alamin at saklolohan kung ano ang nangyari kay Isabela. Nang pagkabukas ng pintuan, nanlaki ang kanilang mga mata dahil nakatayo sa labas ng pinto si Ilyong. Biglang pumasok ito at hawak ang pugot na ulo ni Isabela at tumoble rin ang laki ng namumutla nitong katawan na nangingintab dahil sa langis. Habang unti-unti ring tinutubuan ng maiitim na balahibo, ganon din ang mukha nito na medyo humaba ang bunganga. Kawangis ng sa aso na may matatalim na pangil at walang tigil ang pagtulo ng malapot na laway nito. Agad kinagat ni Ilyong ang hawak na pugot na ulo ni Isabela at nginuya-nguya ang napilas na laman na tila sarap na sarap dahil napapikit pa ang mga nagbabaga nitong mata dahil sa sobrang pula. Masarap pala talaga itong si Isabela. Kaya di ako nagtataka kung bakit pati si Edward ay baliw na baliw dito. Ang wika ni Ilyong habang tuluyang nasa kaanyuan ng isang pagiging aswang na muling nagbalik upang maghiganti kala Vicente. Anong ibig mo sabihin, halimaw ka? Na pati si Isabel ay dinamay mo pang patayin? Ang tanong ni Vicente sa nangangatog pa ang mga bibig nito dahil sa sobrang takot. Angal ka talaga, Vicente. Hindi mo alam na niloloko ka ng talikuran niyan ni Edward at Isabela dahil may lihim silang relasyon na aking nakita.
Ang wika naman ni Ilyong na napahalakhak at lalong ikinainsulto ni Vicente at sabay bunot nito ng baril at tinutok ito kay Edward. Boss, wag! Patawarin niyo ako! Huwag niyo akong patayin! Wag! Ang wika ni Edward habang nakatutok sa kanya ang baril na agad namang kinalabit ni Vicente ang gatilyo ng ilang beses. At agad humandusay sa sahig ang walang buhay na katawan ni Edward. Habang si Arvin nagsusumiksik sa sulok ng kwarto nang dahil sa takot. At nang si Ilyong naman ang susunod na babarilin, ay agad nitong ibinato ang hawak na pugot na ulo ni Isabela kay Vicente. Na tinamaan ito sa kanyang ulo, kaya tila napaluhod ito dahil nahilo sa lakas ng pagkakabato sa kanya. At tuluyan ng natungkab ng mga aswang ang yero ng bubungan. At dito na sila nagsitalunan at tuluyang nakapasok na sa kwarto ni Vicente. Kaya napapalibutan na ng mga aswang si Vicente at Arvin, na agad hinawakan ng dalawang aswang ang magkabilang braso ni Vicente, na kahit anong gawin nito ay hindi makawala dahil sa tindi ng kapit sa kanya. At hinarap ng mga ito kay Ilyong, na agad ibinaon ng kamay nito na may matutulis na kuko sa dibdib ni Vicente at mabilis na dinukot ang puso nito. Kaya lalong nanlaki ang mga mata ni Vicente at napasigaw dahil sa naramdamang sobrang sakit. Na bago ito malagutan ng hininga, kitang-kita niya ang puso na tumitibok-tibok pa na hawak na ngayon ni Ilyong at agad itong nilantakan. Kahit pala puro kasamaan ang laman ng puso mo, ay malinamnam pa rin. Tara na mga kasama, at sila ang gagawin nating handa para ipagdiriwang ang pagiging bagong pinuno ko. Ang wika ni Ilyong dahil siya ang nagmana ng pagkaaswang at malakas na uri ito, kaya siya ang hinirang bilang bagong pinuno. Ito'y isang baryo na lahat ng nakatira doon ay mga lahing aswang na bagong tahanan na ngayon ni Ilyong, na mabuting naisalin sa kanya ang bertud ng pag-aswang upang makaligtas ng ito sa bingit ng kamatayan dahil sa natamong sugat ng tamaan nito ng baril sa kanyang likuran nung gabing hinahabol si Ilyong dahil mauubusan na ito ng dugo upang makabawi ang kanyang ina sa pag-abandona dito at madugtungan pa rin ang buhay. At ngayon, masayang nakaratay na lang ang kanyang ina sa higaan dahil nakaligtas si Ilyong sa bingit ng kamatayan.